Maligayang pagbabalik sa Master Gray Recap. Ikwekwento ko sa inyo ang isang episode na pinamagatang The Hounds of Baskerville mula sa mystery crime show na Sherlock. Spoiler alert, watch out and take care. Sa simula ng episode nakita natin ang isang maliit na batang lalaki na tumatakbo paakyat sa isang burol sa kakahuyan. Mukha siyang nagmamadali at natatakot, pinigilan ng matandang babae ang bata at tinanong kung ayos lang siya. Walang sinabi ang bata kundi sumigaw dahil sa takot. Ang pangalan ng bata ay Henry Knight. Makalipas ang 20 years si Henry ay lumaki na at nakatayo siya sa parehong kakahuyan sa Dartmoor. Lumalabas na 20 taon na ang nakalilipas, ay nakita niyang pinatay ang kanyang ama sa pamamagitan ng isang dambuhalang aso. Ang insidente ay nagdulot ng trauma sa buhay ni Henry. Sa ibang lugar sa London, isang detective na nagngangalang Sherlock Holmes, at ang kanyang partner na si John Watson, ay nasa kanilang apartment. Si Sherlock ay pumasok na may dalang sandata at puno ng dugo, na-resolve na niya ang isa pang kaso. Nararanasan ni Sherlock ang pag-withdrawal, kailangan niyang lutisin ang mga kaso para hindi na siya manigarilyo. Nagtapon siya ng mga gamit sa paligid ng apartment na hinahanap ang kanyang lihim na imbakan ng sigarilyo at sinisigawan si John para maghanap ng kaso. Nang tumunog ang doorbell nila, si Henry na gusto niyang imbestigahan ni Sherlock ang kaso ng pagkamatay ng kanyang ama. Siya at ang kanyang ama ay madalas na namamasyal sa Dartmoor. Ang kakahuyan ay may lugar na tinatawag na Doar's Hollow. Noong araw na iyon ay nahuli ng isang napakalaking hayop ang ama ni Henry na kinaladkad at pinatay siya nito sa harap ni Henry. Nagdadala siya ng balita tungkol sa Baskerville, na isang sentro ng pagsasaliksik ng kimikal at biolohikal na armas sa Dartmoor. Kumbinsido siya na isang halimaw sa Baskerville Lab ang pumatay sa kanyang ama. Gayunpaman, naniniwala si Sherlock na gumawa lang si Henry ng isang kwento para makayanan ang kanyang trauma, kaya pinapaalis niya siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Henry na pagkatapos ng maraming taon ng trauma, binisita ni Henry kahapon ang lugar kung saan nangyari ang pagpatay. At nakakita ng napakalaking bakas ng paa ng isang aso, dahil dito biglang nagka-interest si Sherlock sa kaso. Kaya nagpunta siya at si John kinaumagahan sa Dartmoor, nag-check-in ang dalawa sa isang hotel. At habang papunta sila ay nakita nila ang isang tour guide na ipinagmamalaki ang tungkol sa aso sa isang grupo ng mga turista. Ang asong ito ay naging isang lokal na alamat at nakatulong sa pagpapalago ng mga lugar na turismo. Samantala si Henry ay nasa kanyang therapist na si Louis Mortimer sa bahay nito, sa oras na ito sa panahon ng session. Ibinunyag niya sa kanya na nakikita niya ang mga salitang liberty at end kaugnay ng gabing pinatay ang kanyang ama. Habang nag-check-in sa hotel, nakita ni John ang isang resibo ng malaking halaga ng karne na ibinibigay sa hotel. Sa pag-iisip ay hindi karaniwan ito at kinuha niya ang bill. Nakipag-usap ang dalawa sa tour guide na nagsabi sa kanila na nakita rin niya ang dambuhalang aso. Naniniwala siya na nilikha ng Ministry ng Depensa, base sa pananaliksik na tinatawag na Baskerville. Ang asong ito bilang mekanismo ng depensa noong panahon ng digmaan. Simula noon ang dambuhalang aso ay nasa paligid lang ng Dartmoor at pumapatay ng mga tao. Pagkatapos ay bumisita ang dalawa sa Baskerville, ginagamit nila ang security pass ni Mycroft na kapatid ni Sherlock para makapasok sa gusali. Gayunpaman, ang establishmento ay lubos na protektado, kaya mayroon lamang silang 20 minuto bago sila mahuli. Isa sa mga guard ay nag-offer na ilibot sila sa pasilidad. At, nakilala nila ang isang lab doctor na nagngangalang Dr. Bob Franklin. Naglalakad sila sa paligid ng mga laboratory ngunit wala silang nakitang anumang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa asong iyon, bago magdulot ng alerto sa seguridad ang guard ni Mycroft. Magsasagawa na sana sila ng pagsusuri sa pagkakakilanlan ng isang major, nang biglang sinabi ni Dr. Franklin na kilala niya si Sherlock at nagsinungaling siya para hindi mahuli sila Sherlocks. Lumalabas na si Franklin ay isang tagahanga ng trabaho ni Sherlocks at kilala niya si Henry at alam niyang pumunta sila para tulungan siya. Sinabi ni Franklin na kaibigan siya ng ama ni Henry at nag-aalala siya para sa kapakanan ni Henry. Pagkatapos ay binisita ng dalawa si Henry sa bahay niya sa Dartmoor, inalok sila ni Henry ng tsaa at sinabi sa kanila ang mga salitang paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang mga panaginip, ang liberty at end. Ang susunod na plano ni Sherlock ay bumisita sa Doar's Hollow sa gabi at imbestigahan ang presensya ng dambuhalang aso. Ang tatlo ay pumunta sa lugar. Sa gabi ng araw na iyon, habang naglalakad sila ay nakarinig si John ng ingay na nagmumula sa mga talahib sa likuran niya. Humiwalay siya sa grupo at nag-imbestiga sa ingay. Doon ay nakakita siya ng liwanag na kumikislap mula sa malayo, tila sinusubukang makipag-usap gamit ang Morse code. Tumingin si John sa likod para tawagan si Sherlock, ngunit malayo na ang nilakad nila. Siya ay sinubukan i-code ang ilaw at nalaman ang sinasabing UMQRA.
Hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, bumalik siya para hanapin si Sherlock at Henry. Ang dalawa ay nakarating na sa Doors Hollow. Si Sherlock ay pumasok sa hukay para tingnan, tumingin siya sa paligid at may nakita siyang napakalaking hayop sa gilid ng hukay. Nakita rin ito ni Henry. Kinakabahan si Henry at tumatakbo papunta kay Sherlock, nagtatanong kung nakita rin niya ito. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa sa hukay at nakasalubong si John. Sinabi ni Henry kay John na nakita nila ang aso, ngunit iginiit ni Sherlock na hindi niya nakita. Si Henry ay bigo sa pagtanggi ni Sherlock. Sigurado siyang nakita rin ito ni Sherlock at natutuwa siyang malaman na hindi niya nagawang magising ang dambuhalang aso. Mamaya sina John at Sherlock ay nasa isang restaurant. Hindi nagsasalita si Sherlock at mukhang kinakabahan. Habang sasabihin ni John sa kanya ang tungkol sa Morse code, agad sinabi ni Sherlock na nakita rin niya ang dambuhalang asong iyon. Tumanggi siyang nakita niya ito ng mas maaga para itago ang katotohanan na natatakot siya, at sinubukan siyang pakalmayan ni John. Na nagmumungkahi na nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay, nag-react si Sherlock ng may galit. At iginiit na siya ay nasa isang magandang mental state. Nag-away ang dalawa, pagkatapos ay lumayo si John sa kanya. Sa labas ng restaurant ay nakita niya ang parehong Morse code, na lumiliwanag sa malayo sa mga burol. Nagpunta siya doon para makita kung saan ito galing, at nalaman niya na galing lang pala ito sa mga headlights ng isang grupo ng mga doggers. Napahiya siya at bumalik na lang siya. Bumalik na si Henry sa bahay, nang bigla siyang nagising sa gabi. Bigla siyang nagsimulang mag-hallucinate noong gabing pinatay ang kanyang ama. Nakita niya ang mga salitang liberty ng paulit-ulit. Sinusubukan niyang manood ng TV, ngunit bawat palabas ay may ilang uri ng aso sa loob nito. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Kinuha ni Henry ang baril niya, nang biglang may malakas na kalabog muna sa bintana. Nagsimulang kumurap muli ang mga ilaw. Dahil sa takot ay nahimatay siya at bumagsak sa sahig. Kinabukasan ay pinag-date ni Sherlock si John sa therapist ni Henry na si Louis Mortimer. Si John ay kumukuha ng impormasyon mula sa kanya, nang hindi ibinunyag ang kanyang tunay na intensyon. Ang dalawa ay nagbabahagi ng malandi na inuman habang nag-uusap sila tungkol sa Baskerville at sa dambuhalang aso. Ngunit nasira ni Dr. Franklin ang mood nang ilantad niya si John bilang isang profesional na investigador, at si Louis ay umalis kaagad. Kinabukasan nagpunta si Sherlock sa bahay ni Henry. Tuwang-tuwa si Henry dahil ilang araw na siyang hindi nakatulog dahil sa takot paggabi. Direktang tumakbo si Sherlock sa kusina para magtimpla ng kape, at nagsimulang tumingin sa mga kabinet. Tinanong siya ni Henry kung bakit niya tinanggihan na nakita niya ang dambuhalang asong iyon noong isang araw. Ngunit hindi ito pinansin ni Sherlock. Sa halip ay tinanong niya si Henry kung bakit tinawag na hound ang nilalang. Bago makasagot si Henry, ay biglang umalis si Sherlock sa lugar at nakita niya may sinusulat si John sa kanyang notepad habang nagsasalita. Si Sherlock ay may napagtanto at iminungkahi niya na ang salitang hound ay aktwal na acronym na naglalarawan para sa isang bagay. Nalilito si John, ngunit sumang-ayon sa teorya ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay tumakbo si Sherlock kay Delistyrate na pinaghihinalaan niyang ipinadala sa Dartmoor ng kanyang kapatid na si Mycroft. Inihayag ni John ang isang clue na natuklasan niya kanina. Sa loob ng hotel na tinutuluyan nila ni Sherlock ay meron isang resibo para sa isang malaking paghahatid ng karne, kahit na ang bar at restaurant ay mahigpit na vegetarian. Inamin ng hotel keeper na itinago niya ang isang mabangis na aso sa moor, at itinago ito bilang sikat na aso para mapalakas ang turismo. Gayunpaman, iginiit niya na ang mga nilalang ay pinatay isang buwan na ang nakakaraan. At sa anumang kaso ito ay may kaunting pagkakahawig sa napakalaking nilalang na nakatagpo ni na Sherlock at Henry. Pagkatapos ay sinabi ni Sherlock na siya ay may teorya, ngunit kailangan niyang pumunta sa Baskerville upang subukan ito. Hindi na nila mahatak muli ang peking card trick, kaya tinawagan ni Sherlock ang kanyang kapatid na nagbibigay muli sa kanya ng access sa Baskerville. Plano niyang i-distract ang Major sa sandaling makapasok sila. Pagkatapos ay gusto niyang tingnan ni John ang lahat ng lab para sa lumiliwanag na aso. Iniimbestigahan ni John ang mga lab at pumunta pa siya sa mga lab gaya noong nakaraang pagkakataon. Biglang sumindi ang isang ilaw sa lab. Nakarinig siya ng ingay na nagriring. Ang ilaw ay patuloy na lumiliwanag at palakas ng palakas ang tugtog. Sinubukan ni John na umalis sa lugar, ngunit ang kanyang keycard ay tumigil sa paggana. Biglang namatay ang mga ilaw at huminto ang tunog. Madilim ang silid. Pagkatapos ay nakarinig si John ng ingay at hinanap ito sa paligid ng lab. Napansin niya ang isang sirang hola na meron hayop na maaaring nakalabas. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ungol. Tumakbo siya muli sa pinto at ginamit ang kanyang card, ngunit walang epekto. Ang ungol ay nagsimulang lumakas, kaya nagkulong siya sa isang hola para iligtas siya mula sa hayop. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Sherlock. Takot niyang sinabi kay Sherlock na puntahan at iligtas siya.
Tinanong siya ni Sherlock kung nakita niya ang aso, sinagot ni John na hindi, at sa oras na on-scene hindi ni Sherlock ang ilaw at pinalabas si John. Sinubukan ipaliwanag ni John na nakita niya ang aso ngunit pinalayas siya ni Sherlock at sinasabing na droga siya. Si Sherlock ay nagpunta sa isa pang doktor sa laboratory na si Dr. Stapleton at humiram ng microscope para pag-aralan ang asukal. Pinaghihinalaan ni Sherlock na droga sila para makita ang mga imahinasyon na merong dambuhalang aso. Siya at si Henry ay parehong umiinom ng tsaa sa bahay ni Henry bago sila pumunta sa Hollow noong araw na iyon. Naniniwala siya na ang asukal na kanilang inilagay sa tsaa ay nilagyan ng droga dahil parehong nilang nakita ni Henry ang asong iyon, ngunit hindi nakita ni John dahil hindi kinuha ng asukal si John para sa tsaa niya. Bago pumunta sa Baskerville, pinainom ni Sherlock si John ng kape na may kaparehong asukal sa loob nito. At nag-hallucination siya na nakita ang mga aso sa loob ng laboratory. Ngunit nang sinuri ang asukal wala siyang nakitang palatandaan ng narcotic. Naiinis, tinapon niya ito sa pader, pagkatapos gumamit siya ng mind technique na gustong tawagin ang Mind Palace. Habang nagfo-focus ay pinag-aaralan niya ang Liberty at actually mean Liberty, Indiana, at ang mga aso ay isang proyekto sa isang pasilidad ng CIA sa Liberty, Indiana. Pagkatapos ma-access ang mga confidential na file, sa wakas ay napagtanto ni Sherlock ang katotohanan. Ang Project Hound ay itinatag 20 taon na ang nakalilipas sa Indiana ng isang grupo ng 5 mananaliksik. Sila ay nakabuo ng isang bagong gamot na nilayon upang magamit bilang isang sandata upang magulo ang mga kalaban. Gayunpaman, ang proyekto ay isinara dahil sa kung ano ang ginawa nito sa mga test subject, kung saan ito sinubukan, nagiging sobrang marahas sila at nagdudulot ng maraming pagkamatay. Ang parehong gamot ay ibinigay kay Henry para mag-hallucinate siya. Ang buong proyekto ay inabandona ngunit may isang taong nagsimulang muli. Habang nag-iisip si Sherlock kung sino ang gagawa nito ay napagtanto niya na ito ay si Dr. Franklin. Matagal na siyang nasa larangan, bukod pa rito, kinuha ni Sherlock ang kanyang American dialect na si Dr. Franklin ay nasa Indiana noong tumatakbo ang Project Hound. Hindi nagbago ang kanyang pagkahumaling sa droga pagkatapos lumipat sa UK. Samantala si Henry ay nasa therapy session nila ni Louis, nang bigla niyang pinaputukan ito dahil nag-hallucinate siya at pinakamalin siyang isang aso. Buti na lang nagmintis siya, nang bumalik siya sa kanyang katinoan ay napagtanto niya kung ano ang ginawa niya. Humingi siya ng tawad sa doktor at tumakbo palayong dala-dala ang baril, at lumabas si Henry na may dalang baril. Noong oras din na nakatanggap ng tawag si John mula kay Louis, na sinabi ang pagwawala ni Henry kanina, at sinabi na meron dalang baril si Henry. Napag-isipan ni Sherlock na pumunta sa Hollow, nang makarating doon sina Sherlock at John. Si Henry ay nasa loob ng hukay na sinusubukang patayin ang kanyang sarili. Kinausap siya ni Sherlock at pinapaliwanag na hallucination lang ang mga dambuhalang aso. Ang tatay ni Henry ay hindi pinatay ng demonyong aso, kundi ni Franklin, na nakasuot ng gas mask na may pulang kulay na mga lenses, at isang sweater na may nakasulat na Hound at Liberty. At sa wakas bumalik si Henry sa kanyang tamang pag-iisip. At biglang nabalutan ng hamog ang paligid ng lugar at biglang lumabas ang dambuhalang aso sa itaas ng hukay, nandoon din si Lettrade. Nagsimulang magpanik ang apat nang biglang makita ni Sherlock si Dr. Franklin doon, napagtanto ni Sherlock na ang hamog ay droga sa buong oras. Pinapatay nila ang aso at nang mawala ang hamog ay tumingin si Henry sa asong iyon at napagtanto na ito ay isang ordinaryong aso lamang. Ang fog ay nagpa-hallucinate sa kanila, ipinaliwanag ni Sherlock na ang mga pressure pad ay naka-install sa paligid ng Hollow, na naglalabas ng isang dosis ng chemical compound na nagdodose kay Henry sa tuwing bibisita siya. Dahil sa unstable na isip ni Henry at sa paghahallucination ang kanyang kredibilidad ay nasira na. Ibig sabihin ang pagkamatay ng kanyang ama at ang experiment sa Baskerville ay maaaring pinagtatakpan. Napagtanto ni Henry na pinaslang ni Franklin ang kanyang ama dahil natagpuan siya ng kanyang ama na patuloy na ginagamit ang gamot sa mga tao. Naghihiganti siya sa galit at sinubukang i-throttle si Franklin ngunit nakatakas ang doktor. Pagkatapos ng maikling paghabol tumakbo si Franklin sa Baskerville minefield at nakaapak ng tae at sumabog na kinamatay niya. Kinabukasan ay nagkakape sina Sherlock at John at tinatalakay ang kaso, ngunit nalilito si John kung bakit niya nakita ang mga aso sa laboratory kahit hindi niya nalanghap ang gas mula sa Dartmoor. Sinubukan ni Sherlock na ipaliwanag na ang mga tubo sa laboratory ay meron tumutulo na gas, ngunit nahulaan ni John na si Sherlock ang nagkulong sa kanya sa laboratory ng Baskerville. Ang mga nakakatakot na ingay na ginawa ng dambuhalang aso ay talagang sound effects lamang na nilalaro ni Sherlock.
Habang sinusubukan niyang patunayan ang kanyang teorya na ang mga hallucinogenic na gamot ay itinanim sa lagayan ng asukal ni Henry. Sinadya din ni John na ipaalala kay Sherlock ang kanyang mali na noon una niyang pinagkamalin na ang gamot ay nasa asukal. At pananginig si Sherlock, sinabi niya na hindi na siya magkakamali muli sa ibang pagkakataon. Sa huling eksena nakita natin si Sherlock na papalapit sa hotel keeper na nagpapahiwatig na ang hotel keeper ay nagsinungaling tungkol sa pagpatay ng kanyang aso kundi itong ang nakita niya nung nakadroga siya bilang ang nakakatakot na hayop. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin. Salamat para sa panunood.